mga kapolitika, atin pong napanood itong video ni Bea Milan Windorsky dito sa first part ng ating vlog kung saan is nasa Mayon Volcano po itong si Bea Milan, or pumunta siya doon sa Bicol kung saan ay doon nakatira ang ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray, or doon yung kanyang hometown mga kapolitika. So binisita po ng ating pambato dito sa Miss Universe 2026 itong hometown ni Catriona Gray, at ang sabi nila is baka ito na daw yung senyalis na hinihingi na ni Bea Milan ang corona ng Miss Universe para ngayong taon. So ating pag-uusapan rin mga kapolitika aside dito is atin rin pong tatalakayin itong usap-usapan ngayon na candidate ng India sa Miss Universe 2020. So hindi pa po na-confirm at wala pa po yung grand finals ng Miss Universe India dito sa kailang bansa. Pero yung ano mga kapolitika, itong usap-usapan nila na front runner is atin pong kilalanin dahil nung una kong nakita itong video at mga litrato nitong front runner dito sa Miss Universe India is masasabi ko na she is something dito sa Miss Universe 2026 na ganapin sa bansang Puerto Rico, kasi alam naman po natin na ang India is malakas rin pagdating sa Miss Universe, at in fact is naghakot na nga po sila ng ilang corona rin dito sa nasabing beauty pageant competition, at malakas rin sila mga kapolitika pagdating sa question and answer. Malakas rin po sila sa sa pasarela, at hindi natin basta-basta or i-ignore ang bansang India pagdating sa Miss Universe dahil nga malakas ang kanilang pambato ngayon kung ito man ang kokoronahan ng India organization na maging kandidata ng kanilang bansa sa Miss Universe na ganapin sa bansang Puerto Rico. So sino ba itong babae na ito na inyong nakita mga kapolitika sa video? So atin po siyang kilalanin mga kapolitika. The woman in the image is Tejaswini Shrivastava, a pageant competitor who represented Maharashtra in the Miss Universe India 2026 competition. She gained significant online attention during the preliminary evening gown segment, where she wore the striking royal blue cutout gown captured in your screenshot. She is an influencer and brand work, managing a community of over 160,000 followers on her Tejaswini Shrivastava Instagram profile. She has modeled and collaborated with high-profile global brands, including Vogue and Samsung. Personal interest: outside of modeling, she is a trained dancer and fitness enthusiast. At yung kanyang edad mga kapolitika is 24 years old and originally from Nagpur, India. At age of 20, she moved to Mumbai to build her career in the entertainment and fashion industries. Education: she holds a degree in computer application. She also earned an acting diploma to sharpen her performative skills. So nasa 24 years old lang itong si Tejaswini. She stood out during the preliminary evening gown competition for her commanding stage presence, queenly confidence, and the unique halter neck, crystal embellished gown featuring a dramatic central keyhole cutout. So yun po yung mga personal na background nitong isa sa mga frontrunner ngayon dito sa India na si Tejaswini, at in fact ay usap-usapan siya na ngayon ng mga Filipino netizen dito sa social media na yung kanilang kung ito yung kukoronahan nila mga kapolitika ay makakatapat siya, makalaban siya ng ating candidate na si Bea Milan Windorsky dito sa Miss Universe na ganapin sa bansang Puerto Rico. So she is something, at malakas ang kanyang stage presence mga kapolitika. Meron siyang commanding presence dito sa kanyang pagrampa, at maganda, maliit yung kanyang mukha, maliit yung kanyang katawan, pero hindi pa natin siya naririnig na magsalita kung paano ba yung kanyang communication skills. So aside din po doon sa ating na-mention ang ilan dito sa mga pageant milestone nitong isa sa mga top favorite ngayon dito sa Miss Universe India is siya po ay naging Miss Earth India 2023, finished as the first runner-up. Miss Universe India 2024 placed in the top 20 as a fan favorite contestant. Miss Universe Maharashtra 2026 crowned the state winner, marking her triumphal comeback after 7 years
of pursuing the national pageant circuit. So hopefully kung siya ang kokoronahan ng kailang bansa mga kapolitika para ipadala doon sa bansang Puerto Rico sa Miss Universe ngayong taon, ay malakas ang kanyang laban mga kapolitika, at isa siya sa mga candidate na dapat i-watch out dito sa Miss Universe para ngayong taon or 2026 doon sa baluarte ng mga Latinos. So yung unang pakita ko sa kanya is meron siyang malakas na presence, at yung kanyang hubog ng kanyang katawan napakaganda. Magaling rin ang kanyang pasarela mga kapolitika, at yung kanyang face card. So hindi pwedeng maliitin itong maging pambato ng India kung siya man ang kokoronahan ng kailang bansa. Okay, so yun yung latest ngayon na pinag-uusapan ngayon, itong magiging pambato ng India. Ay masasabi natin na isa itong si Tejaswini sa mga high caliber na contestant na ipinadala ng India dito sa Miss Universe. Kasi yung last nila, 'di ba, si Arna Sandhu, maganda, very articulate, at yung kanyang pasarela mga kapolitika napakagaling. Napakaganda ng kanyang pagrampa doon sa Israel during the time of Beatriz Luigi Gomez. So abangan po natin ang mga susunod na update dito, kasi yung finals ng Miss Universe India is August 23 pa. Kung siya ba talaga ang manalo, kasi clearly siya yung early favorite ng mga Indians para sa kailangan kandidata ngayon dito sa Miss Universe. Okay, so yun mga kapolitika ang ating latest, at itong kandidata nga na pinag-usapan ngayon ng mga netizen dito sa social media. Ang sabi daw is parang nakuha na naman daw ng India ang timpla dito sa Miss Universe kung ito yung kandidata na kanilang ipapanalo. Pero para sa atin is I believe na ang laban dito ni Bea Milan Windorski sa kanilang competition is malakas rin naman, kasi grabe yung kanyang paghahanda, grabe yung kanyang training ngayon mga kapolitika, very extensive yung kanyang training. So hopefully is kung siya man ipapadala ay maging exciting yung maging labanan ng mga contestant. Kasi 'di ba ating napag-usapan yung mga bansa kung saan is ipinakilala na yung kailang pangmalakasang manok dito sa Miss Universe. Andyan yung sa Venezuela, andyan yung sa Chile, at napakarami pang iba. So at andun din of course yung bansang Puerto Rico na isa rin sa mga frontrunner ngayon. So apparently kung idadagdag pa itong India, ay masasabi natin mga kapolitika na very exciting ang maging bardagulan ng mga contestant ngayong taon dito sa Miss Universe. So itong maging pambato ng India is a must watch candidate dito sa kanilang competition. Sa tingin nyo mga kapolitika, masusungkit kaya muli ng India ang corona dito sa kanilang competition para ngayong taon sa Miss Universe? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.